Mga ka-59 and have blessed day po sa ating lahat. So yung topic po natin ngayon, isa pong tanong na ating followers about po dun sa kanyang staff. Sabi po ng officer na binibigyan niya ng sanction or pinapag-explain para maipaliwanag yung sarili or do may violation syempre kaya po ginagawa. Ngayon una natin tanong, ano daw pwede niyang ikaso or ano niya pwedeng ikaso dun sa security personnel na gano'n ang ginagawa kasi ng security personnel according sa kanya, itago na lang yung pangalan niya, so okay naman, hindi natin banggitin ano po, na pag pinapagawa niya ng explanation, ngayon pagdating sa labas inaabangan siya, hindi siya pinagsasabi na hindi maganda, pinapahiya. So yun ang mga dapat na hindi ginagawa ng guard. Una, paano ba in-implement ng security officer yung kanyang ginawang pagbibigay ng violation sa guard? So dapat mga officer, titingnan din po natin yun. Tingnan natin paano ba natin in-implement. Is it right ba na according ba doon sa bylaws na ginagawa natin or may pagka-drastic? So dapat tingnan muna natin mga officer, ano po, hindi ko sinasabing tama si officer, mali si guard. So in between. Pero ano ba yung pinakamatututunan natin dito? That's the importance. Tandaan po natin, officer na po yan. Meron siyang authority to do something na alam niya namang ikabubuti ng detachment. Ang officer kasi hindi niya masasabi kasi ang mga guard kasi pagtingin sa officer kalaban na. Sabi may mga vlog din ako previous dyan. Naakala nila ang ginagawa ng officer pang personal, hindi po. Mabigat ang trabaho ng isang opisyal. Lagi po natin iisipin na ang laki-laki ng responsibility niya. Yung command responsibility na tinatawag po. Hindi biro. Marami siyang kakaharaping mga problema if ever na hindi niya ma-implement yan ng maayos, hindi niya mabigyan ng mga sanction yung dapat. Di po ba kasi nga ang mga officer hindi pa nasuot ang sapatos ng mga security personnel. So ibig sabihin po hindi pa nila nararamdaman o nahahandle yung ginagawa ng officer. Pero ito mga officer po na to, most nanggaling din po sa plane card na aware sila ano yung pinagdadaanan ng mga plane card na to. Kadalasan po kasi marami din talaga, hindi naman lahat ng mga security personnel talagang masyadong abusado na. Kadalasan, hindi proper training, nagiging guard, kaya hindi sila aware ano ba yung trabaho na gagampanan namin. Ano po? Ngayon, doon sa punto ng ating security officer na ganun nga yung ginagawa, inaabangan siya sa labas. Ganyan, di ba? Dapat po, pa mga usaping ganyan sa trabaho lang. Sa labas, iba na po yan. Hindi na dapat natin dadalhin pa. Katulad yung pag-abang dyan sa labas according po sa officer natin, mali naman po talaga yun. Hindi dapat natin gawin. Kahit anong, kung mali na yung officer, dapat may process pa din. Ikaw na security personnel, report mo. Gumawa ka ng report mo para doon sa officer mo, doon sa agency mo. Kaya nga hinihingian tayo mga security personnel ng explanation, not to the point na mali na tayo. Pag binigyan tayo ng violation, to explain our side, dapat much better po yung pasasalamat tayo kasi hinihingi yung side mo, bakit ginawa mo yan, bakit nangyari yan, not to the point na ikaw talaga yung mali kaya ka pinag-explain dahil mali. Yung kasi nasa isip po talaga ng mga security personnel kung sa binigyan ng binigyan ng violation, pinag-explain, ang iisipin talagang mali sila. Hindi po, kasi hindi aware ang officer ang bakit nangyari, kaya pag-i-explain ka para ipakita o hingin ang panig mo ba regarding dun sa nangyari na pagkakamali na ginawa mo. Di ba ang kung pakakaintindihin po natin isang napakaganda pong estratehiya even sa court. Hindi naman pag sinabing ito magnanakaw to automatic kulong agad, di ba? Hindi. May process, lilitisin, titingnan ang both side, yung both side na panig kung sino yung tama at sino talaga yung mali. Bago ngayon magbibigay ng ang judge ng kanyang kung ano sino yung mali ng hatol, diba? Hinahatulan si ganito na ayon sa yung ganito, ganyan. So yun po, ganun din kasi kung titingnan po natin, para tayo nasa court of law lang din naman na mga security personnel pag may mga violation, kaya nga nagsasabi sa mga guard namin na mag-aral kayo kahit basic law about kung paano i-handle yung sarili mo. Ngayon, kung ang ginagawa ng guard na yun to protect himself, mali naman. Maling paraan. Bakit iintadaanin mo sa labas yung officer mo? Doon mo pagsasabihan, sisigawan mo. Siyempre, nakakaano ng attention yan. Mamaya po natin the topic, ano yung pwede nating ikaso sa ganyan? May mga kaso po yan. Hindi po dapat pinapagwalang bahala. Lalo pag nasa security industry tayo, dapat po tayo yung nakakaintindi, nakauunawa
yung andun yung maximum tolerance, ay kung sinasabi yan, mataas na pagpapaubaya. Pag hindi mo naintindihan, may mga officer tayo, may inspector tayo, inform nyo sa kanila. Huwag nyo dadaanin dyan sa labas, nagiging lalong bababa po ang tingin sa atin ng mga tao po ganyan. Kaya minsan ang mga guard nabubuli, akala mga bastos, arugante, trabahong tamad, kasi nga po hindi napapakita ano ba yung trabaho ng isang security personnel. Di po ba? So dapat ayusin. Ngayon tayong mga officer, yung sinasabi po, i-handle natin ang tama. Paano natin ipaliwanag natin? Kaya dapat sa lagi may guard mounting para nag-briefing yan sila. Hindi mo sila pinipinpoint o doon ipinpoint po at mali na sa briefing, rights natin po yun. Basta hindi lang sila mapapahiya. Bakit mo nagawa? Ano yung ginawa mo? Ano yung reason mo? Lagi niyo pa po na hindi namin kayo sinasabi ang name nyo rito para kayo pahiya, kundi matuto tayo sa mali para ma-correct na. Kasi isipin ng iba, bang hindi naman natin kinorek yan, bata-bata system, malakas kay officer yan, yan, ganyan. So, kailangan makita ang officer, alam niya dapat maramdaman niya yung ginagawa niya dun sa tao niya. Kailangan pag sa akin ginawa to, ipahiya ako, di ba masakit din? So ipapahiya. Huwag mo dadam sa maraming tao. Kaya ako, ang trabaho ko, nakipagbiruan ako sa mga tao ko. Pag andyan kami, kahit nasa area sila, tawanan, biruan, pero syempre, lang limitado naman. Ayun, pag sa guard mo, pag mali, sasabihan ko talaga. Ayoko ako ng ganito, hindi tama yan. Para sa inyo yan. Ginagawa ko to, hindi para pang personal, tinuturuan ko kayo para magamit nyo sa ikabubuti nyo pag kayo lumipat na ng mga ibang detachment or ibang agency. Ganun ang buhay ng guard. Ako sinasabi ko, kung gusto yung magpaalam sa akin na talagang hindi nyo na kaya, ayun yung narito, sabihin nyo na maayos, tutulungan ko kayo ang i-handle sa agency yan. Ganon, mararamdaman kasi nila ng mga guard po natin, tayo mga officer, na may concern tayo sa kanila. May malasakit po tayo sa kanila. Yun yung mahalagang term doon. Yung malasakitan natin. At tayong mga security personnel naman, huwag natin gagawin sa officer yung kahit sabihin yung sobrang kumagsalita, may kanya-kanya kasing pamamara ng officer minsan. Especially yung mga galing sa mga sundalo, mga retired or mga maagang nagsipagretiro na nagpumasok sa security industry, medyo maintindihan natin din sila. At saka intindihan natin ano ba yung ginagawa, tama ba o mali. Di po ba? So, ipagbigay alam natin, may mga agency tayo, naki-cascade natin. Ngayon, pag dumating sa point po na gano'n, na talagang ganyan talaga yung guard na pagka ipapahiya, abangan yung officer, ang kaso po, ito, based on my experience din yan or nababasa ko din, hindi naman ako ganun kalalim din sa batas, may mga alam tayo, po. So, pwedeng anuhin dyan ng oral defamation or slander. Yung pagsasabi mo ng hindi maganda, pamamahiyaan, yung morality ng tao na sisira mo, pasok po yan dyan sa oral defamation or slander. Kaya kaso po yan. Bakit hahantong pa sa ganon? Mahirap, mahabang proseso po ang kaso kung talagang pagbibigyan. Pero kung talagang napuno na yung officer, laging ganyan na, pwede pong ma-convict tayo sa ganon, mga security personnel. Kahit naman hindi, kahit ikaw na officer, ganunin mo yung tao, pwede kang kasuhan po niyan. So, dapat pinapaliwanag natin ang ayos. Dapat nga po ang mga security personnel natin, aware na tayo sa attitude nila. Kung may mga mali, ginagawa, connect sa office, sa agency rin, ang mga officer, inform sila, gawa ng report, and then i-report sa kanila. Ganun lang. Kasi, nagkakaroon tuloy na misunderstanding. Minsan, ang mga officer security ay nagkakalaban-laban. Supposedly, dapat sila yung nagtutulungan para ma-maintain kung ano ba naman yung hinihingi ng client. Kasi sa trabaho natin, andito lang tayo dahil sa trabaho magre-retiro tayo, lilipat tayo, may mga another opportunity, may mga linis fast food na dumating sa buwan. So bakit natin uubusin yung time sa mga ganyan? Kung maintindihan, pagpasensyahan. At tayong mga security personnel, dapat naman intindihin natin. Kasi alam natin yung trabaho, may bigat pa ang trabaho ng officer. Kung 10, 5, 6, 2 kayo sa detachment, hawak kayo ng officer ninyo. Lahat ng problema nyo sa kanya magmamanifest yan, magre-reflect. Sabi nga, ang problema ninyo, problema ng officer niya. Pero ang problema ng officer yung kadalasan, hindi yung problema. Imagine yung pagdadaanan niya kapag nagka-problema sa detachment. From the agency, sa client, sa mga tenant ninyo, imagine nyo po yan. Kung gaano igigising yung officer ninyo. Kaya minsan yung mga officer na sobrang higpit, dapat pasalamat po tayo yan. Basta't po nasa lugar huwag lang yung sobra naman. Basta't nasa lugar, dapat gano'n ang officer. Huwag nating hayaang sumobrang mag-clog ang inyong detachment nang dahil sa hindi tamang pamamaraan
ng pag-implement ng rules. Dapat gumagawa ang officer ng tamang pamamaraan. Ano yung makakabuti sa detachment niya? Kasi in return, siya din po ang mananagot sa anumang any eventualities dyan. Basta't alam na tama, maayos, makakabuti, makakatulong sa detachment, and then go. Huwag nating hayaan na lalong magka-problema. Ay kung mawala yung kontrata, so saan pupulutin yung maraming security personnel, pati officer. Di po ba? Kaya dapat habang nasa detachment at maganda naman yung sinusweldo natin, ituloy-tuloy natin, pagbutihin pagyupumin natin. At tayo mga security personnel, sunod tayo sa officer natin, intindihin po natin. Yun ang importante po dun nang hindi na umabot sa mga ganung problema. Okay po, sana po nakatulong po to sa isa natin follower na nagtatanong. So sir, yung ginagawa po natin, tama din po yan your side. Pero pag-aralan nyo din po, minsan baka namamali na rin tayo, nagiging na tayo, drastic na yung pag-implement. So maging makapagkawang gawa, makatao po tayo sa akin, mapagmahal. Because God's give us a talent to become an officer para makatulong po tayo, hindi para pahirap sa mga tao natin. I-balance lang po natin. Okay, maraming salamat and God bless po sa atin.